Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, may mga bagay sa mundo na kahit paghirapan natin at paglaanan natin ng maraming oras, hindi magiging sa atin. Sabi nga sa kanta, mahirap labanan ang itinadhana. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng avid listeners ng Dear MOR. I'm Monette, isa sa mga silent listeners ninyo. Walang masyadong nakakaalam na fan ako ng Dear MOR since high school days pa. Marami na kayong nai-ere na kwento na hindi ko makakalimutan. At ngayon, gusto ko namang sumubok na mag-share ng kwentong pag-ibig ko. It started back in college, Popoy at Bea. Sobrang mahiyain ako noon at hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Sabi ng kaibigan kong si Sander, marami raw nagsasabi sa kanya na gustong manligaw sa akin. Pero hindi nila alam kung paano ako i-approach. Well, wala din naman kasi akong planong magkaroon ng jowa noon. So every time na may mag-a-attempt, sinasabihan ko sila kaagad na hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay. For a while, gano'n na naging mindset ko. No jowa, no headache. Akads kung akads. Hanggang sa may pinakilala sa akin ang kaibigan kong si Sander. Halika na kasi, bilisan mo! Aray! Grabe ka namang manghila. Dahan-dahan naman. Baka kasi hindi na natin maabutan yung event. Oh, ano naman? May mapapala ba tayo dun kung sakaling maabutan natin? Well, mapapanood mo si Jano. Hay nako. Jano na naman. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yung pangalan na yan, ha? Irereto ko nga kayo sa isa't isa, di ba? Don't worry, nasabi ko na rin sa kanya na ipapakilala kita. Ano? Huwag ka na mag-inarte. Ito naman, tara na! Ikaw na nga hinahanapan ng jowa eh. Dami-dami mo pang reklamo. Siguraduhin mo lang na okay yan, ha? Ay, okay pa sa all right. Sige, pasasalamatan mo ko for sure. Let's go! Uy, in fairness, ha? Ang ganda ng event nila. O, di ba nga? Parang totoong 5-star hotel ang setup. Winner! Ano naman ang masasabi mo sa performance ni Jano? Well, hindi naman ako magaling mag-judge sa mga ganito, so... Sander, Oh, speaking of, pinag-uusapan niyo ako? Sort of. Hindi ka naman namin pinagchichismisan, don't worry. More like, pinag-uusapan lang namin yung presentation mo kanina. Okay. And what do you think? Hoy, Monet, what do you think daw? Oh, siya pala si Monette. Yeah. Hi Monette. Jano nga pala. Hi! May dala pala akong food. Ako nag-prepare niyan. Sana magustuhan niyo. Ikaw talaga nag-prepare? Yes. Bakit may problema ba? Wala. Ang ganda ng presentation nito, ha? Thank you. Metikuloso kasi ako pagdating sa mga ganyan eh. Naniniwala kasi ako na mas nakakagana kumain kapag masarap din ang pagkain mo. Maliban na lang kung sobrang cute yung pagkakapresent mo to the point na ayaw ko na lang kainin. Gusto ko na lang titigan. Well, may point. Mukhang
nagkakaintindihan agad kayo ah. Partida, pinakilala ko pa lang kayo sa isa't isa niyan. Paano pa kaya kung binigyan pa kayo ng privacy? Sira! Eh hindi naman yata pwedeng makitable sa atin si Janong. Busy sila sa event nila. No, actually, pwede naman. I have 10 minutes. Okay na ba yun? Para naman makapagkwentuhan din tayo. Oo naman. Pero no pressure ha. Sige, magpapaalam lang ako sa mga grupo ko. Then, balikan ko kayo. Okay. O ano? Kunwari ka pang ayaw mo sumama dito kanina tapos ngayon paparinggan mo yung tao na makitable sa atin. Uy, hindi ko siya pinaparinggan ha. Sus! Kabisado ko na yung ganyang galawan. Huwag ka na mahiya sa akin, sis. Hindi nga kasi. Oo na, hindi na. Masyado ka naman defensive dyan. Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo. Uy! Hanggang dito na lang ako sa kanto. Thank you ulit sa pagsama, Jano ah. Wala yun. Go! Hatid mo na tong si Monet hanggang sa kanila para magkaroon din kayo ng moment together. Sira ka talaga. Oo naman. Iyahatid ko talaga si Monet. Okay! Bye! See you na lang sa school, lovebirds! Kahit kailan talaga yung baklang yun. Napakahilig manukso. Nag-enjoy naman ako eh. Ha? Wala. Tara na. Saan ba bahay nyo? Dyan lang sa susunod na kanto. Okay, let's go. Dito na lang ako, Jano. Salamat sa paghatid ha. Tsaka sa masarap na food. Salamat din sa support sa event namin kanina sa school. Sana nag-enjoy ka. Yes, nag-enjoy ako. Kailan nga pala yung next event nyo? Mukha nga nag-enjoy ka eh. I'll let you know kung kailan yung next. Okay, balitaan mo na lang ako ha. Ipasabi mo na lang kay Sander. Total, madalas naman kaming magkasama. Actually, gusto ko sanang diretso na sa'yo. Pwede ba? Paano? Pwede ko bang makuha number mo? Sige, akin na yung cellphone mo. Ako nang magta-type. Heto. So paano? Text-text na lang? Yes, text na lang. Popoy at Bea, doon na nga nag-umpisa yung pagiging malapit namin ni Jano sa isa't isa. Hindi man kami masyadong nakikita sa school dahil magkaiba kami ng course, halos araw-araw naman kaming magka-text at magkakwentuhan. Masasabi kong iba siya sa lahat ng lalaking nag-attempt na manligaw sa akin. Walang kaso sa kanya kung mag-umpisa kami sa friendship. Importante sa akin yon kasi nga wala pa sa plano ko ang pumasok sa isang relationship that time. At ang pinakahinangaan ko sa kanya ay kung gaano kalaki ang pangarap niya para sa sarili niya. Popoy at Bea, pangarap ni Jano na maging isang magaling na chef balang araw. Sa tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol doon, ramdam na ramdam ko yung passion niya at yung direksyon ng buhay niya. And it makes me want to be part of his world. Hindi lang siya basta nangangarap. Kumikilos siya para tuparin ang mga plano niya sa buhay. Unfortunately, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil sa financial problem. Pero hindi siya tumigil doon. Naghanap siya ng maraming paraan para kumita ng pera at makapag-ipon. At sa lahat ng yon ay ako ang numero unong taga-suporta
at katawan niya. Teka lang. Oh, bakit? Sandali nga. Kanina pa tayo lakad ng lakad dito sa buong university eh. Hindi ko ba napapagod? Napapagod din syempre. Pero OA naman kasi yung pagod mo. Ang init-init kaya sa labas. Malamang, tanghali nga eh. Kailangan nating maibenta tong mga ulam bago matapos yung lunch break. Kung hindi, baka hindi na tumabenta. Bakit pa kasi ikaw gumagawa niyan para kay Jano? Wala na nga siyang access sa loob ng school, di ba? Paano siya makakabenta dito? Sige nga. Pwede naman siya magbenta sa labas ha. Nagbebenta din naman siya sa labas. Tinutulungan ko lang siya para makarami. Ikaw ha, baka naman sumusobra na yung pagtulong mo dyan kay Jano. Hindi naman. Saka deserve naman niyang matulungan eh. Kasi tinutulungan niya rin yung sarili niya. At saka may potential kaya siya. Ang sarap nitong ulam na luto niya, no? Tikman mo pa, oh. Alam ko magaling magluto yung si Jano. Tropa ko rin kaya siya. Ang sakin lang, bakit parang sobrang interesado kong matulungan siya? Huwag mong sabihin, nagkakagusto ko na sa kanya, no? Ano, tama ko, no? Che, ikaw kung ano-ano iniisip mo. Ginagawan mo pa ng mali siya yung favor na ginagawa ko sa tropa ko. Siguraduhin mo lang ha. Bantayan mo yung puso mo, girl. Baka mamaya hulog na hulog ka na sa kanya eh. Hindi naman nakakaramdam yung isa. Well, ikaw na rin nagsabi, tropa mo siya. So, mas kilala mo siya. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa'yo ha. Ganun ba siya sa pagkakakilala mo? Manhid? Ha? Paasa? Well, parang, wait lang. Teka, ba't sa akin napunta yung tanong? Ikaw ang pinag-uusapan natin dito ah. Monet, tawag ka ni Ma'am Dolor. Ha? Ano? Tawag ka ni Ma'am Dolor. Gusto ka raw niya makausap. Bakit kaya? Wala naman tayong subject sa kanya eh. Tungkol yata sa paglalako mo ng ulam eh. Naku, patay. Oo nga pala. Si Ma'am Dolor nga rin pala yung nagpapalakad nung kantin. Yari ka. Ba't kasi hindi ka muna nagpaalam sa admin bago ka magtinda niyan? Nawala rin sa isip ko eh. Nasaan siya ngayon, Lex? Nasa kantin. Puntahan mo na lang siya doon. Sige. Salamat. Ma'am Dolor, sorry po talaga. Hindi ko naman po intensyon na kalabanin ng kantin. Nawala lang po talaga sa isip ko na kailangan palang humingi ng permit sa admin office. Sabi mo, luto to ng kaibigan mo. Opo. Gaano kayo ka-close? Mga ilang months na po kaming magkaibigan. So ipapahamak mo sarili mo para sa kaibigan na ilang buwan mo palang nakikilala. Alam mo bang pwede kang mabigyan ng disciplinary action sa ginawa mo? Naku, sorry po talaga. But I must admit, masarap ang luto nitong kaibigan mo. Ay, naku, opo. Talagang passion po niya yung pagluluto. Pangarap nga po niyang maging chef balang araw eh. Mahal mo ba tong kaibigan mo na to? Po? Ibig kong sabihin, mahal mo tong kaibigan mo. As a friend? Syempre po. Okay. Tutal naman, masarap itong paninda nyo. Sayang naman kung itatago lang natin ang potensyal ng kaibigan mo. So, let's make a deal. Hindi nga. Si Ma'am Dolor mismo yung nag-propose ng deal na yon? Oo nga. Ayaw mo namang maniwala eh. Baka naman ikaw yung nakiusap sa kanya ah. Hindi. Tanong mo pa kay Lex. Di ba kilala mo yun? Oo. Siya mismo yung nagsabi sa akin na gusto kong makausap ni Ma'am Dolor. Sa palagay mo, tanggapin kaya natin yung deal? Aba, dapat lang no. Chance mo na to para mapakinabangan mo yung talent mo sa pagluluto. Magkakapera ka pa. Maliit na porsyento lang naman yung hinihingi ni Ma'am Dolor eh.
Baka, baka ma-disappoint ko sila eh. Baka pag tumagal, ayaw na nila sa luto ko. Baka ngayon lang nila gusto yan kasi first time nilang natikman. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. E di, ang gawin natin, iba-ibahin mo yung recipe mo from time to time. Naku, ako nang nagsasabi sa'yo, sobrang mabenta yung luto mo, no? Kailangan mo lang ng market. At ngayong may kukuha na sa product mo, may chance ka na para makapagbenta. Talagang malaking tiwala mo sa talent ko, no? Oo naman. Ikaw lang namang walang tiwala sa sarili mo eh. Ano, pumayag ka na. Sayang naman yung chance. Sige na nga. Basta, ikaw ang taga-tikim ng luto ko, ah. Oo, akong bahala sa'yo. I won't let you down. Salamat, Monet. Salamat talaga. Popoy at Bea, hindi doon nagtapos ang kasipagan ni Jano. Pati na rin yung pagtulong ko sa kanya. Ginamit ko kasi yung nalalaman ko sa business management at nagpasa kami ng mga proposals sa small businesses dito sa amin para makisosyo sa kanila. Ang siste, sa kanila ang pwesto at kami naman ang magsusupply ng mga lutong ulam. Kabi-kabilang rejection na natanggap namin. Pero buti na lang at may mga pumatos naman kahit papaano. Nakadagdag yon sa kita at ipon ni Jano hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pera para makapag-aral ulit. Sa halip na ipagpatuloy ni Jano ang 4-year course niya, Popoy at Bea ay nag-enroll na lang siya sa culinary arts. As expected, maganda ang naging performance niya kaya hindi siya nahirapang makahanap ng mapapasukang trabaho after niyang makomplete ang certificate. Mula sa struggles hanggang sa small achievements, nandun ako at sumusuporta sa kaibigan kong si Jano. Oh my God! I can't believe na dito na nagtatrabaho si Jano ngayon. Parang kailan lang sa school events lang yung pinupuntahan natin. Ngayon, totoong 5-star hotel na ang bongga! Intern pa lang naman siya dito, pero sana ma-absorb siya ng company, di ba? Nako, sa sobrang galing nun, for sure hindi siya mahihirapan ma-hire sa mga ganitong company. Sinabi mo pa. Nakaka-proud, no? Kahit na hindi niya natapos yung 4-year course niya, makikita mo pa rin yung success sa buhay niya. Kahit unti-unti. Eh, madiskarte naman kasi talaga siya. At may matatag na support system. That's you! Ako talaga? Oo kaya. Di mo kaya pinabayaan si Jano simula nung maging kayo? I mean, simula nung naging malapit kayo. Gaya nga ng sinabi ko, deserve naman talaga ng mga kagaya niya ang mabigyan ng tulong. Sander? Monet? Oh my God! Lex! Ako nga. Dito ka rin nag-work? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Si Lex ang tumulong kay Jano na makapasok dito sa hotel para sa internship niya. Ooh, I see. And Jano deserves to be here. Kita mo naman oh, parang he was born to be a chef. Bagay na bagay sa kanya yung chef's toque, tsaka yung apron. True. By the way, enjoy lang kayo dyan ah. If you need anything, magsabi lang kayo. Okay. Thank you ah. You're welcome. Sasabihan ko rin si Jano in a bit na puntahan kayo kapag hindi na siya busy. Yan, gusto ko yan. O paano? Maiwan ko muna kayo?
Talagang hindi kayo nagsawa sa pagsuporta sa akin, oh. Simula dati sa school hanggang dito sa real world. Wala kayong absent sa mga event ko. You deserve everything na tinatamasa mo ngayon, Jano. From your career, pati sa mga suporta ng kaibigan, lahat na. Ang kulang na lang talaga is, magka-jowa ka na. Parang out of nowhere naman yata yun. Anong out of nowhere? Paano naging out of nowhere yun? Hindi ka ba napapaisip na kailangan mo na ng babaeng susuporta sa'yo? Sabi nga nila, behind every successful chef is a woman who loves food. Chareng. Puro ka talaga kalokohan. Ay, bakit may nagre-react? Wala naman ako pinapatamaan Ay, ano ba yan? May tumatawag? Ay, sa'yo yata yun. Wait lang sagutin ko lang to. Usap lang kayo dyan. Okay. Hello? Congrats ulit sa successful event. And thank you sa paghatid. Gaya ng dati. Thank you rin sa support kanina. So, dito pala yung condo mo? Yeah. Sorry, ngayon lang kita naisama dito. Sobrang busy mo kasi Oo nga eh. Parang kailan lang doon kita hinatid sa apartment nyo. Ngayon sa condo na. Iba na talagang nakakaluwag-luwag. Darating ka rin dyan. Sa sobrang sipag mo, for sure, malalagpasan mo pa yung success ko. Sana nga. Malakas ang lucky charm ko eh. Lucky charm? Oo, ikaw. Ha? Ako? Lucky charm mo? Oo kaya. Kasi simula nung tinulungan mo ako, nagtuloy-tuloy na yung positive change sa buhay ko. Kahit nung down na down ako at walang-wala ako. Tinulungan mo rin naman ang sarili mo eh. Magaling ka, masipag, madiskarte. Kaya dapat, bibigyan mo rin ng credit ang sarili mo. Oo nga, pero iba pa rin kapag may naniniwala sa'yo. At ikaw yun. Naniwala ka sa akin simulat sa pool. At hindi ako nagkamali na maniwala sa potential mo. Monet. Jano? Bakit mo ako hinalikan? Ha? Sorry Monet. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyon na bastusin ka. Sorry talaga. It's okay. Nabigla lang ako. Siguro sobrang thankful lang ako sa'yo kaya hindi ko na napigilan. Sorry talaga. Okay. So paano? Akyat na ako? Chat-chat na lang tayo ha. Good night, Jano. Sige. Bye. Monet, wait! Yes? Open their eyes to the rain coming down on sunny days. Sacrifices, compromises. Sorry, Monet. Jano? Sorry. Pero this time, hindi ako nabigla. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, matagal ko nang gustong gawin to. Matagal na kitang gustong halikan, Monet. Matagal ko nang gustong ipaalam sa'yo na gustong-gusto kita. Parang ako naman yata yung nabibigla ngayon. Sorry. Hindi ko rin napaghandaan eh.
No, it's okay. Hindi ko lang siguro inaasahan. Whew. It's been a long night. Thank you. I think, let's part ways muna. Saka na lang natin pag-usapan tong, alam mo na. Yep. I think tama ka. Next time na lang natin pag-usapan. Thank you ulit, Monet. For the night. And for everything else. Now here with you, found something new. The dark nights, the highlights, you're my lifeline as we take our flight. Popoy at Bea, isang napakalaking pagkakamali yung sinabi ko kay Jano na next time na lang namin pag-usapan yung tungkol sa kiss. Kasi sa totoo lang, buong magdamag siyang hindi nawala sa isip ko. Kahit anong pilit ko, paulit-ulit na nagpa-play sa utak ko yung eksena na inilalapit niya yung mukha niya sa mukha ko hanggang sa magdikit na nga ang mga labi namin. It felt like I'm in a Star Cinema movie. At buong gabi akong hindi makatulog sa kakaisip kung ano na ang next. Magiging kami na ba? Manliligaw na ba siya sa akin officially? Paghihintayin ko ba siya for a while or sasagutin ko siya kaagad? Ang daming possible scenarios ang pumasok sa utak ko. And it all led to one thing. Naging kami sa bandang huli. Those were the happiest days of my life, Popoy at Bea. I never thought na may in-love din pala ang kagaya ko na walang ibang inisip kundi ang mag-aral at magtrabaho. And I must say, loving Jano was the best feeling I ever had. Ipinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko ang relationship namin. Kung gaano ko siya sinuportahan simula umpisa, ganoon ko rin papahalagahan ang pagmamahalan naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ako dapat. Popoy at Bea, si Jano ang unang lalaking pinaglaanan ko ng buong pagmamahal. Kahit na noong hindi pa kami officially, masasabi kong binigyan ko siya ng atensyon at oras. How much more pa kaya ngayong pwede ko nang iparamdam at ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Wala akong sinayang na sandali. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng natitirang oras na meron ako. Kaso nga lang, dumating ang pagkakataon na kailangan naming magkalayo pansamantala. It has always been a part of our plan na mag-settle sa ibang bansa, Popoy at Bea. But since nauna akong graduate sa kanya, mas maaga akong nagkaroon ng work experience. And eventually, mas maaga rin nakapag-apply ng work sa Singapore. Pumasok kami sa long-distance relationship for a couple of months. Hindi yun naging madali, lalo na't nasa early stages pa lang noon ang relationship namin. Pero kinaya namin dahil bitbit namin ang pangarap na balang araw, magkakasama rin ulit kaming dalawa. At ganun nga nangyari, Popoy at Bea. Noong sapat na ang work experience ni Jano, ginamit niya lahat ng naipon niyang pera at karanasan para makahanap ng employer sa Singapore. At matapos lang ang ilang linggo ng paghahanap, pinalad din siya at nagtuloy-tuloy na ang pagtupad namin sa mga plano namin ng magkasama. Excited, kakalanding pa lang ng airplane niya. Malamang hindi pa sila nag-o-offload. OMG! I'm happy for the both of you. Naging successful yung pagre-retox ninyong dalawa.
Sinong mag-aakala, di ba? True! O basta alagaan yung isa't isa ha. Magmahalan kayo at magparami. Support ko kayong dalawa dyan. Adik ka talagang bakla ka. O siya, bababa ko muna to. Mag-restroom lang muna ako saglit. Tamang retouch lang muna. Alam mo na. Ay, go! Maganda ka na para mas lalong ilaw sa si Jano pag nakita ka niya. O sige na, bye muna. Bye! Nasaan na ba yun? Ang tagal naman niyang lumabas. Ayun! Babe! 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 Oh my God! Namiss kita, babe! Ako rin, babe. Sobra. Kumusta yung biyahe mo? Okay naman. Medyo nakakapagod lang. Don't worry. Kakain muna tayo ng masarap. Tapos magpapahinga na tayo sa apartment. Oh, bakit? May problema ba? Saan tayo kakain, babe? I don't know. Kahit saan, basta masarap. Para naman mabawi mo yung gutom at pagod mo sa biyahe. Pwede bang sa mura lang muna tayo kumain, babe? Baka kasi hindi na magkasya tong pera ko eh. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, sagot ko na. Pa-welcome ko na sa pagdating mo dito sa Singapore. Sure ka? Okay lang? Siyempre, ikaw naman, parang hindi tayo magjowa. Sorry ha. Ngayon lang kasi ulit tayo nakita after how many months of LDR eh. It's okay, masasanay ka na. Kasi from now on, palagi na tayong magkasama at hindi na tayo maghihiwalay ulit. Hindi talaga. Mayayakap mo na ang ultimate crush turned boyfriend mo. Wow, grabe yung confidence ah. Di ko ma-reach. Let's go na. Let's go. And welcome sa ating apartment! Wow! Ang laki nito, babe ah. Ibang-iba doon sa pinakita mo sa akin dati na room mo. Siyempre naman, babe. Dalawa na tayong titira dito eh. Dapat lang maghanap na ako ng mas malaking apartment. Nagustuhan mo ba? Pero, babe, di ba ang mahal ng apartment dito sa Singapore? Sakto lang. Kayang-kaya natin yan. Maganda naman ang work nating dalawa eh. Kaso, babe, hindi pa kita matutulungan ngayon eh. Baka matagalan pa bago ko ma-receive yung unang payout ko. Eh di ako munang bahala. Paano yung mga pang-grocery natin? Yung allowance, utility bills. Huwag ka nang mag-alala. Sabi ko nga, di ba, ako munang bahala. Pero, hindi ba sobra-sobra na yung nilalabas mong pera? Sa paghahanap pa lang ng apartment tapos pagbili ng mga gamit dito, sigurado ako ang laki na nagastos mo. Babe, mababawi ko rin naman lahat ng yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Palagi na kitang makakasama. Magkakaroon na ako ng bagong inspiration para mag-work. At saka isa pa, sure naman akong makakabangon ka rin financially. Ang galing mo kaya. For sure, gaganda ang career mo rito sa Singapore. Ikaw talaga? Hindi ka nauubusan ng bilib sa akin eh, no? Hindi talaga. Kasi lagi mong pinapatunayan sa akin na may patutunguhan lahat ng tulong na binibigay ko sa'yo. Kaya hindi ako magsasawa na suportahan ka. Financially man yan, o emotionally, o kahit moral support pa. Salamat talaga, babe. Wala ka talagang pinagbago. Simula noon hanggang ngayon. Of course. Promise, gagaling ako sa work. Gaganda ang karir ko. Mag-iipon tayo at gaganda palalo ang buhay natin dito sa Singapore. Kahit hindi ka na mag-promise, sure naman akong gagawin mo talaga yan eh. Swerte ko talaga na ikaw yung naging girlfriend ko. May girlfriend na ako, may number 1 supporter pa. Baka mag-iyakan pa tayo rito ha?
Akin na nga yung mga gamit mo. Iayos na natin. Mabuti pa nga. Sobrang excited ako, babe. Excited? Excited ako pagsisimula ng bagong career. Sa pagbuo ng bagong mundo. Sa pagharap sa bagong buhay kasama ka. Pupuyat Bea, ganun na nga ang nangyari. Habang nag-uumpisa pa lang si Jano sa bago niyang career sa Singapore, ako muna ang sumalo ng lahat ng gastusin namin. Mula sa pagbabayad ng apartment, utilities, at hanggang sa groceries. Galing lahat sa sarili kong bulsa. Walang-wala na rin kasi si Jano noon dahil naubos ang maliit na ipon niya sa paglalakad ng papers niya papunta sa Singapore. I must admit, medyo nag-struggle ako financially nung time na yon. Nagtipid ako sa lunch, iniwasan ko ang bumili ng mga bagong gamit, at binawasan ko rin ang pinapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas para lang mairaos yung mga araw-araw o yung mga araw na wala pang sweldo si Jano. Mabuti na lang at pagkatapos ng isang buwan ay nakabangon din siya at unti-unti nang nakatulong sa akin. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy nga ang pagganda ng career ni Jano. Sunod-sunod ang commendations sa kanya. Kahit nasa probationary status pa lang siya, ay binibigyan na siya ng management ng mga project na usually sa regular employees lang binibigay. At syempre, sa lahat ng ginagawa niya, lagi akong nakasuporta. Kaya naman lahat din ng achievements niya, maliit man o malaki, ako ang una niyang napagsasabihan. Konti na lang matatapos na ako sa pagluluto. Saktong-sakto sa pagdating ni Jano. Hi, babe. Oh, babe. Ang aga mo yatang umuwi ngayon. Maaga na tapos yung meeting namin eh. Yun lang naman yung importante ngayong araw kaya pinayagan na kaming umuwi kaagad. Oh, kumusta naman sa work mo? May good news ako sa'yo, babe. Talaga? Ano yun? Regular na ako. Wow! Di ba dapat next month pa? Oo, pero dahil maganda daw yung performance ko, papipirmahan na nila ako ng regularization para daw mabigyan na rin nila ako ng mas malaking role sa company. Congrats, babe! Finally, regular employee ka na. One step closer ka na sa pagiging master chef. Matagal-tagal pa yun, babe. Pero at least, di ba, umuusad ang career ko. Sobrang saya ko for you. Thank you, babe. At syempre, kasama ka sa small achievements ko. Kaya hindi ka pwedeng mawala sa oath-taking ko next week, ha? Oath-taking? Oo, for formality lang yun. Pero bibigyan na nila ako officially ng toque at apron. Gusto ko nandun ka, babe, ha? Never mo akong iniwan nung nagsisimula pa lang ako. Kaya ngayon nag-uumpisa ng gumanda yung takbo ng career ko. Hindi pwedeng hindi kita kasama. Siyempre naman, hindi ako mawawala sa event na yun. Ako kaya ang #1 fan mo. Sobrang saya ko, babe. Finally, unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. Good for him. Masarap sa pakiramdam niya. Yung paunti-unti palapit ka na ng palapit sa goals mo. Nakaka-proud talaga yun si John. Oo nga eh. Eto nga, nasa mall ako ngayon. Bibili ako ng gift para sa kanya. Ano kayong magandang ibigay? Bigyan mo kaya ng kawali. Bruha! Mema ka talaga kahit kailan. Hindi naman mukhang materialistic yung si Jano eh. Kahit anong ibigay mo dun, for sure ma-appreciate niya. Sa bagay. O siya, maglilibot-libot muna ako rito. Usap na lang tayo ulit mamaya ha. Okay, ingat and enjoy! Thank you. Ikaw din. Oh,
Sino naman kaya tong tumatawag? Ron? Bakit kaya? Hello, Ron? Hello? Ate Monet? Oh, napatawag ka. Wala ka bang pasok ngayon? Ate Monet, si Tito. Hindi na po namin sa ospital. May nangyari sa papa mo, Ate Monet. Ha? Ano? Anong nangyari? Eh, basta sumikip na lang yung dibdib niya eh. Tapos hindi na makahinga. Kumusta yung lagay niya ngayon? Nasa ER pa rin siya, ate. My God, Ron. Balitaan mo ako ha, please. Huwag mong iiwan si Papa, okay? Diyan ka lang sa tabi niya. Oo, ate, huwag kang mag-alala. Babalitaan kita agad. Bye na muna, ha? Kailangan mo ba talagang umuwi, babe? Wala bang ibang pwedeng magbantay sa papa mo? Wala na, baby. Nag-aaral si Ron. Unfair naman kung umabsent siya ng matagal para lang bantayan si Papa. Nakakalungkot naman. Sorry talaga, babe, ha? Hindi rin kasi talaga ako mapanatag hanggat hindi ako mismong nagbabantay kay Papa eh. Okay lang, babe. Naintindihan ko naman. Medyo nangihinayang lang ako kasi hindi ka makasama sa outtaking ko. Gusto ko pa namang i-dedicate sa yung achievement ko na yun. Thank you, babe. Hindi mo nakalimutan na isama ako sa mga celebration mo. Hayaan mo, kapag gumaling agad si Papa, magbubook din ako ng ticket pabalik. Baka mapagastos ka pa, babe. Siguradong malaki-laking pera din ilalabas mo sa pagpapa-hospital kay Tito. At saka, hintayin mo na lang din na makarecover siya ng maayos para may peace of mind kapag balik mo dito. Ay, pasensya ka na talaga, babe, ha? Hindi ko naman alam na magkakaganito. Wala rin namang may gusto nang nangyari, babe. Pasensya ka na rin, hindi kita masasamahan. Okay lang yun. Nandun naman si Sander eh. O siya, prepare na natin yung baggage na dadalhin mo. Ingat ka dun, ha? Ngayon pa lang, namimiss na kaagad kita. Popoy at Bea, nang dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari sa pamilya, napilitan akong umuwi ng Pilipinas. Hindi ako nakadalo sa off-taking ni Jano at pati na rin sa mga sumunod pa niyang event. Naging matagal ang pag-recover ng papa ko kaya kinailangan ko muna mag-resign sa trabaho. Mabuti na lang at naintindihan yun ni Jano. Bumalik kami sa long-distance relationship. Nung una, medyo okay pa. Uso na noon ang messenger kaya naman madalas kaming nakakapag-chat at video call. Pero habang tumatagal, para bang unti-unting lumalabo ang lahat sa aming dalawa. Naging mas busy siya sa work at ako naman pinagsasabay ang pag-aalaga sa papa ko pati na rin ang bago kong trabaho sa Pinas. Na-realize ko na para bang hindi ko na nagagampanan ang papel ko bilang girlfriend ni Jano. Gusto ko sanang nakakatabi siya, nakakasama, at nayayakap. Pero kahit ang pag-uusap sa phone, hindi na rin namin napaninindigan. Na-assign sa iba't ibang bansa si Jano. Kinailangan niyang magpalit ng SIM card ng madalas. At dumating pa sa point na na-assign siya sa cruise ship ng matagal kung saan walang signal. Doon na nga tumamlay ang communication namin, Popoy at Bea. Hanggang sa hindi na namin namamalayan, nakalimutan na namin ang isa't isa. Matagal na naging ganon ang setup. 4 na taon ang hinintay ko bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Noon ko lang ulit siya nakita simula nung iwanan ko siya sa Singapore. Noon ko lang nakita ang napakalaking pagbabago sa kanya.
Okay na kaya tong suot ko? Ano sa palagay mo? Maganda ka na, girl. Kahit anong isuot mo, caring-carry. Salamat. Parang kabado ka, girl. Ha? Hindi naman. Ay, na-miss mo, no? Na-miss? Ang alin? Ito, yung ganito. Yung pumupunta ka sa event ni Jano para suportahan siya. Sakto lang. Sus! Kunwari ka pa. Ramdam na ramdam ko naman. Ikaw puro ka pang aasar. Tara na nga at baka hinihintay na tayo nun. Okay, let's go. But wait, before that, remind ko lang sa'yo ha, huwag kang gagawa ng eksena doon. Ba't naman ako gagawa ng eksena? Baliw ka talaga. Aba, malay ko ba? Baka mamaya Crayola to the max ka doon. Kilala kita, no? Ikaw ang isa sa mga pinakamasayang tao para kay Jano. Pero moment ni Jano yun. Hindi sa akin. Nakakaya naman kung aagawin ko yung moment niya. Nagigets naman kita. Biruin mo ba naman yung taong sinusuportahan mo simula una, super successful na ngayon? O basta, kapag feeling mo maiiyak ka na, sabihan mo lang ako. Lipad tayo sa restroom agad-agad. Dami mong sinasabi. Tara na. Relax ka lang, girl. Masyado kang kabado dyan eh. Mas kabado ka pa yata kaysa kay Jano. Malamang. Ilang taon na nga niyang ginagawa yan. Kakabahan pa ba siya sa lagay na yun? Oh wait, andyan na siya. Papunta na siya dito. Oh my God. Ay, ano ba to? Okay na ba ako? My ever-present supporters. Hanggang ngayon talaga wala kayong absent sa mga event ko no? Oh well, alam mo naman. Basta ikaw, support to the max sa mga lola mo. Kaya nga hindi na ako nagulat na tinupad niyo yung sinabi niyo na pupunta kayo Anyway, kumusta? Nag-enjoy naman kayo? Yes, of course. As expected, sobrang ganda at successful na naman ang event nyo. Pero yung isa dyan mukhang kanina pa kinakabahan. Hoy, ano ka ba? Kinakabahan ka? No. Hindi Bakit naman ako kakabahan? Hindi raw. Putlang-putla ka nga Hindi Anyway, I'd like you to meet. Teka nga, saan na ba yun? Lex, pare, asan na si Cams? May inasikaso lang na guess. Teka, papuntahin ko dyan. Hanap mo ko? Yung pala Sander, Monet, I'd like you to meet Camille, my girlfriend. Hi, Sander. Hi, Monet. Hi, Camille. Hi. Nice meeting you. Finally, nakita ka na rin namin sa personal. Dati kasi puro FB lang eh. Oo nga ang dami nga rin kwento ni Jano tungkol sa inyo. Ang ganda mo pala talaga. My God. Anong skincare mo? Well, maybe, healthy diet? Sa bagay, perks of being a chef. Exactly! By the way, how's the experience so far? Okay ba yung food? How about the service? Nako, everything is perfect. Sabi ko nga kay Jano, expected na sa kanya na ganito ka-successful ang event. But that's not to take the credit from you, ha? I know naman na nagtulong-tulong kayo dito kaya ganito kaganda yung kinalabasan. No worries. Hindi na bago sa amin ni Jano yung kinakongratulate ng guests. Very hands-on kasi. Oh, Monet, are you okay? Yeah. Medyo nasamid lang. Na-excite yata ako masyado sa food. Careful lang
I think I need to go to the restroom. Excuse lang saglit ha. Girl, okay ka lang? Kailangan mo na kasama? No need, no need. Saglit lang ako. I'll be right back. Okay. Monet! Sander, Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? yes. Okay lang ako. Anong okay? Eh, hindi ka pa nga nakakarating sa restroom, bumagsak na yung luha mo. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na lang tayo pumunta dito eh. Ano? Gusto mong umuwi na tayo? Ako dapat yun eh. Ako dapat pong kasama niyang nagsiselebrate ng success niya. Ako dapat yung nasa tabi niya. Ako dapat yun. Ako dapat. Girl, wala na tayong magagawa. Alam ko. Yun nga yung masakit eh. Wala na akong magagawa. Kasi tapos na. Nagawa ko ng lahat. Ginawa ko ng lahat. Para sa kanya. Tapos na yung papel ko sa buhay niya. Buo na siya. Successful na siya. Pero iba na yung kasama niya. Simulat sa pool, sinuportahan ko siya. Minahal ko siya. Ang hindi ko alam, hinanda ko lang pala siya para sa iba. Popoy at Bea, sinikap kong magpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Pero hindi talaga eh. Sa tuwing nakikita ko na masaya at successful si Jano, hindi ko mapigilang hilingin na sana ako na lang yung kasama niyang nagse-celebrate ng success niya. Ako dapat yun eh. Ako yung kasama niya nung walang-wala siya. Ako yung nag-build sa kanya. Ako ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan niya, mula financial hanggang moral support. Kaya bakit hindi ako ang nasa tabi niya ngayong inaani na niya lahat ng pinaghirapan naming dalawa? Ang sakit pala sa pakiramdam, Popoy at Bea, na inihanda mo yung taong mahal mo para sa taong nakatadhana para sa kanya. Ikaw ang kasamang nagsimula, pero hindi ikaw ang kasama niya hanggang katapusan. Pero, kailangan kong tanggapin yon kahit gaano pa kasakit. Hindi ko rin naman kasi magagawang magalit kay Jano. Lalo't maayos siyang nakipaghiwalay sa akin sa phone bago siya nagmahal ng ibang babae.
Popoy at Bea, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang manghinayang sa lahat ng pinagsamahan namin ni Jano. Don't get me wrong ha, hindi ako naghahangad ng kapalit sa lahat ng pabor na binigay ko sa kanya. Siguro na-realize ko lang na sa dinami-dami ng pinagdaanan namin, hindi pala talaga kami ang para sa isa't isa. At sure akong marami sa mga kamarkada natin ang nakaranas na rin ng ganitong pakiramdam. After all, kasama sa pag-ibig, ang masaktan. Maraming salamat Dear MOR sa pagbabasa ng sulat ko. Pasensya na kung hindi happy ending, pero hoping ako na sana balang araw ay ma-share ko naman sa inyo yung magandang love story. Mabuhay kayong lahat, Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Monette. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Ako dapat. Ay, ayan na nga. Ay, Diyos ko, nawala na naman si Papoy. Hindi ako prepared. Oy, hello sa iyo mga kamarkada. At dyan na nga natatapos. Ay, ayan na. I'm just here. Wow! Diyan na nga natatapos yung, alam mo, successful ba yan? Ano ba yan? Ayan, successful sa kani-kanilang mga karera. Itong dalawa, pero hindi na sila together. Diba? Yun yung masakit doon eh. Diba na, well, nasabi naman. Diba? Nasabi naman itong si Monette na nandun siya, tumulong, hindi naman din siya nanunumbat, okay? Ayan ha, yun yung mahalaga dun sa mga statement niya dun sa bandang huli. Hindi naman siya nanunumbat pero masakit lang din talaga na nandun ka all the way no nag-uumpisa pero sa bandang huli ay hindi ikaw yung kasama niya sa ending. Nang dahil sa mga kaganapan along the way. Diba na wala na nag-drift apart sa inyong relationship bilang lovers. 'Di ba? Wala naman naglokohan, Bea. 'Di ba? Wala nagloko, walang third party. It's just that merong mga kinailangan ng bigyan ng atensyon at wala nakapag-alaga doon sa relasyon. Ganun lang, parehas may parehas may pagkukulang para sa akin. Kasi hindi mo naman pwedeng gawing pantanaw ng utang na loob o pambayad ng utang na loob yung o sige, hindi titiisin ko kahit na hindi na ikaw ang mahal ko, titiisin ko, tatanawin kong utang na loob ang pakikipagrelasyon sa'yo, kaya sa'yo pa rin ako. Parang hindi naman din maganda kung pipilitin ni Jano, di ba, na to stay with Monette kung meron na rin talagang ibang itinitibok yung puso niya. Okay. Well, tama ka naman sa lahat ng sinabi mo, Popoy, na both sides nagkaroon ng pagkukulang sa pag-aalaga, sa pag-maintain ng relationship nila. Medyo naaning lang ako sa part ni Monette na sinabi niya na hindi naman sa nanunumbat ako. It's like saying, no offense pero alam mo yung parang gano'n. It's like saying like that. Kasi Popoy, kung titignan mo yung naging takbo ng storya niya, ilang beses niyang sinabi na sinuportahan niya, na binigay niya ang lahat-lahat kay Jano. And sa dulo pa nga nung letter niya, sinabi niya na pinaghirapan namin. And honestly, masama ang loob niya kasi sa nakikita niya, hindi siya yung nag-benefit ng kanyang ininvest kay Jano. Ganun ba yon? And it's kind of toxic love, Popoy, no? Kasi yun yung highlight niya sa buong storya niya eh. Na I was there for him from the beginning. I supported him. I gave him everything. Pero ngayon, iba yung nakikinabang. And I'm like, girl, investment mo si Jano? It's like, are you canceling out the hard work na ginawa din ni Jano? Natandaan naging mahirap yung sitwasyon ni Jano, pero hindi naman niya mararating yan dahil lang sa suporta mo.
narating niya yan dahil nagtrabaho din ng maigi etong si Jano. As in, binigay din niya ang puso't kaluluwa niya and everything. And I just find it disheartening kasi medyo na-cancel out yun dito sa storya. Kasi ang na-highlight talaga is yung paghihirap lang. Wala tuloy si Popoy. Na-highlight talaga is yung paghihirap lang ni Monette. Na kung tutuusin, bandang dulo-dulo, sa kanya rin naman nanggaling na pinili niyang bumalik ng Pilipinas, pinili niyang hindi bumalik at hindi balikan si Jano sa Singapore at magstay na lang dito sa Pilipinas kasama nung tatay niya. Anong ina-expect niya, 'di ba? Syempre may trabaho din si Jano. And nagkaroon ng mga opportunities na binigay kay Jano. So alam mo yun, talagang mag-apply siya. Na again, mabibigay kay Jano dahil magaling si Jano. At hindi dahil pinatira mo siya sa apartment mo, ikaw ang nagpakain sa kanya and everything. I just find that part quite toxic kay Monette. And ang nangyari is nag-fall apart sila pareho. Hindi nila inisip na gumawa tayo ng paraan paano tayo magkabalikan. Nagkataon lang, Monette, na etong si Jano, nung naghiwalay kayo over the phone, walang choice LDR, 'di ba? Alangan namang umuwi si Jano para makapag-break sa'yo or ikaw pumunta doon para lang mag-break kayo. Mahirap I mean, LDR kayo So via phone talaga ang breakup. I mean, it was an amicable breakup. Nagkataon lang na si Jano, he was able to move on faster than you did. Kasi ikaw, nagstay ka sa panghihinayang mo sa lahat ng effort mo dun sa relationship, pero hindi ikaw ang nakinabang sa dulo. Gets mo ba, Popoy? Gets niyo ba, mga kamorkada? Sige, nagigets ko. Pero hindi, para sa akin, the way I see it, talagang kinikwento lang nitong si Monette yung paghihirap nilang dalawa together. Ayan, without the panunumbat. It's more of the panghihinayang na part na sinasabi mo. Parang sayang, ganyan, konti na lang, kami na. Pero hindi naman siya nanunumbat para sa akin. It's more of the nangihinayang na sana kung hindi nangyari yung mga ganito, hindi na kami nagkahiwalay, ganyan. Parang she's just sharing with us the sour experience, okay? Na mapunta sa ganoong klase ng relationship. Kasi wala naman din siyang masamang tinapay na ibinato kay Jano. 'Di ba? Wala naman siyang sinasabi na hindi naman siya galit din kay Camille na ipinalit sa kanya ni Jano. Yes, nagsiselos. That is but natural, 'di ba? Lalo ka namang magalit kapag hindi man lang nagselos yung tao. Pero para sa akin, it's more of the panghihinayang and she's just sharing with us yun ngang parang hindi magandang pakiramdam na almost but not quite. 'Di ba? Yung nandyan na kasal na lang, literally kasal na lang, sana yung kulang pero hindi pa pala. 'Di ba? Meron talaga mga pagbabago na hindi natin naramdaman, hindi natin inakala, hindi natin inasahan. 'Di ba? Na kahit pa I mean, basta 'yun, parang para sa akin there's nothing toxic, okay? Doon sa kahit pa ulit-ulit na sabihin ni Monette, parang talagang sayang talaga kasi crush ko siya, ultimate crush ko siya, and bukod doon naging kami, no, closest of friends na rin along the way. Parang I wouldn't want to overthink na nanunumbat itong si Monette, kasi if she is, kung nanunumbat siya at parang sinasabi niya, hina-highlight niya na tinulungan kita, no, Bea, we might be overthinking this. Diba? Sinishare niya lang sa atin yung experience na, well, it can happen to you, na andyan na, nakatulong ka, pero hindi pa pala para sa'yo. And that's it. Not really overthinking. I just read between her lines. I mean, you know, Kwento niya yan aware. Oo, Nanunumbat. Wala naman siyang sinumbat talaga kay Jano. Kaya nga sa atin niya shinare. Pero sa atin niya shinare. And sa ano ko lang
she's subconsciously nanghihinayang siya. Hindi lang sa relationship, kundi dun sa lahat ng hirap niya, effort niya, na tulungan si Jano marating yung narating niya. Kaso nga, Yes. yun, Kasi- yun yun talaga eh. Yun yung Yeah, hinayang pero it's not niya. it's not toxic. It's toxic if she kept it inside. 'Di ba? It's gonna be toxic if she kept it inside. 'Di ba? Kaya ito, Did she nandito not? Dear Emo, para sa akin Not kept it pa inside? Na after No. all this time, yung pa rin ang nasa isip No. niya? Hindi, ang ibig sabihin ko nga is maganda yan. Magandang avenue. Itong program natin ng Dear MOR to let it out. Di ba? Kasi one way or another, kailangan mong ilabas yan. Kailangan mong i-unload yung ganyang klase ng feeling. Kaya I believe she's not being toxic by saying na tinulungan kita, nagtulungan tayo para makarating ka dyan. Di ba? Yung ganon, nagigets mo? 'Di ba? Kaya para sa akin, she's not being toxic. She's just being true to herself na kailangan din natin I ng didn't someone think na, to listen, to hear our na kailangan mailabas niya yan eh. Or else it's going to destroy her inside. Yeah, I get that. I'm not saying she's a toxic person. I'm just saying that's a toxic kind of love. Yung hindi lang kay Monet, kundi sa atin lahat dito na kapag meron tayong partner na nagsa-struggle at yun nga tinulungan natin, and then by the end of the rainbow, we're expecting na dapat ako yung nasa tabi mo, ako yung nakikinabang sa lahat ng mga pinaghirapan natin dahil hindi mo mararating yan kung hindi dahil sa akin. Popoy, I want to romanticize this, but subconsciously may ganong part. Yung hindi si Monet para sa akin ng toxic. The toxic love, the toxic thinking, yung ganon na ako dapat ang makikinabang sa lahat ng mga effort na binigay ko sa'yo or something like that. Yung panghihinayang. Kaya nga, ang tingnan na lang natin dito mga kamorkada, no, is yung ever na palaging nangyayari na nasa huli palagi ang pagsisisi. Na nung nandyan pa, akala natin it's going to be forever, magsistay. Pero alam mo yon, nakatamaran eh. Inamin naman nila, nakatamaran sa bandang dulo-dulo. And parehas sila doon. Dahil nga Parehas naging busy. preoccupied yung utak nila sa ibang bagay. Nakatamaran na nilang magpag-effortan yung communication, yung relationship nila. And sana yun yung maging learning lesson sa atin dito sa story na to mga kamorkada, no? Na you always have a choice. Lalo na kapag LDR relationship. Hindi kami tinadhana eh. Alam mo yung tadhana na yan, sometimes excuse na lang yan para dun sa mga ayaw talaga mag-effort eh. Yung ipapasalang-alang ko ng sa tadhana, kung kami talaga ganyan-ganyan, wag mong gamiting excuse ang tadhana. Mag-effort ka kung gusto mo. Kung gusto mo makasama yung tao, gumawa ka ng paraan, kumilos ka. And yan ang lagi niyong tatandaan sa mga LDR relationship, everything has a choice, okay? May choice kayo kung tatawagan nyo o hindi, kung tutulugan nyo na lang o hindi, or kung sino ang uuwi, or sino ang lilipad, papunta kung kanino man. Alam nyo, mapalagi kayong may desisyon na kailangan gawin. At wag nyo sisihin na, mandami kasing problema, busy ako, ganyan-ganyan. May choice ka eh. Diba? Kung magpapakalunod ka, dun sa daming katwiran sa'yo, oo. Or alam mo yon, paninindigan mo na mahal mo yung tao. Yes. Yan lang yun. By the end of the day, dalawa lang naman yan. Only these two answers remain. Sa'yo ba siya forever? Or siya ay nakatadhana for another? Diba? At yan nga po yung nangyari dito sa sa kwentong ito ni Monet. Ayan, kanina, kita nyo, hindi kami nag-agree ni Bea at some point of this story, pero it doesn't mean na magkaaway din kami. Magkakasama-sama pa po tayo bukas para sa isa na ng mga edisyon ng Dear MOR. Ayan, at syempre, bago namin ipatikim sa inyo ang lalamanin ng kwento natin sa Dear MOR Friday, magpasalamat muna tayo sa mga nakakainis at mga ang gagaling din. Ang gagaling din kasi mga dramatista natin, di ba? Na talaga namang feel natin ang kwentong ito ni Monet.
Maraming salamat si Jamie Rubio, nagumanap bilang Monet, si Jana Dan Kapusyon tayo dyan, si Ma'am Dolor Jackie G, si Lex Warley Alagao, si Sander, ang BFF, Chan Palma, Camille, ako po yan, si Ron kanina, Makoy Marcos yan, at ang tumanggap po ng letter ni Monet ay si Warley Alagao at ang nag-ayos ay si Joko Loco. Maraming salamat sa inyo, Yun. guys. Thank you, guys. Ayan, at syempre, tomorrow, Bea, ano ba ang patikim natin? Correct? Ngayong biyernes sa Dear MOR. Nako, Jeff, kung ikaw yung nasa posisyon ko, binigay mo na lahat-lahat, tapos lolokohin ka pa rin pala ng hindi isa ha, kundi 3 beses pa. Naku, mababaliw ka talaga sa galit. Hashtag Dear MOR Olats. Shoutout sa mga olats dyan. Magkita-kita tayo bukas. Kwentong olats tayo bukas. So, let's go. Ano po? Wala kang mikropono. Sige, push. Push mo yan. Wala ba? Ayan. Wala? Ayan na, okay na. Sinonggalan ako ng mic. Ayan, maraming salamat mga kapamilya. Tomorrow, magkarinigan po ulit tayo. At don't forget ang inyong mga pabaon na mga pang super sticker, pang super chat, o pa stars. At syempre, kung wala man, pwede rin naman ang pag-share, di ba, ng ating mga kwento dito sa Dear MOR. But before we go, maraming salamat sa mga pahabol na mga pa-super sticker. Ayan, si Jing Galyado. Ayan, nice to be back again sa circulation. Ayan, maraming salamat sa inyo. Si, sino pa? Meron pa kanina eh. Ayan, si Roslyn Danielson. Danielson, thank you so much sa inyong mga pahabol ng mga pa-super sticker, super chat. Tomorrow again, wag po kayong mawawala. Ayan, nakasama nyo nga po ang mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Of course, Gorgeous B, Bea Foz. At syempre, ang lagi namin paalaala, naku, nag-uulan ha, stay safe ha, lalo na lahat ng mga, hindi lang sa ulan, kayo dapat maging safe, pati sa change of weather, yung sipon, yung ubo, naku, iwasan po natin yan, okay, wag magpapabasa. Stay dry. Ayan, and of course, Not all stay the time, safe. but, you know. Ay, wag. Maganda yung moist pa minsan, Bea. I know. Okay. Sige. Case-to-case basis, but you know. Sige, ikaw nga muna magpaalam. Ay, hindi na. Wag wet. Stay safe wag ka na. wet. No. Wet Row Manila ngayon eh. Wet Row Manila. I see it. Okay. Goodbye, Wet Row Manila. Ayan at syempre, stay safe, stay healthy, at kahit ano po mangyari mga family, don't stay dry, stay moist, stay in love, and of course, always stay happy. See you tomorrow.